Nasa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taong bayan ang masasayang. Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay, lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan. Seriously? I mean, come on. Adik ba to? Adik ka ba? Kasi yung sinasabi mo, hindi ko alam kung saan nang gagaling yan. Paano mo nasisikmura na sabihin yung mga ganyang bagay, may gulay. Pakinggan ulit natin tong kumare ko ha. Mars, ulitin mo yung sinabi mo, Mars. Alright. Ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taong bayan ang masasayang. Turagista ba to? Sa ilalim ng pamamahala, sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr., wala daw perang nasasayang. Putang ina, araw-araw pinag-uusapan yung kurakot na ginawa mula 2023 hanggang this year, 2025. Sa 2026 nga, may problema pa rin eh. Parang marami pa rin insertions. Ano sinasabi mo? Napapraning ka na. Napapraning ka na. Sa palagay ko, isa ka sa dapat mag-hair follicle test. Isabay mo si Angara at saka yung DTI secretary nangiwi na din. Oh my God. Adik ba to? Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay. Hindi, ang kalidad lang ng pamumuhay na umangat, yung pamumuhay nyo. Lalo ka na, Mari. Kita mo, pinanindigan mo na yung ginagawa mong pagpapropaganda kasi nga umangat ang kalidad ng buhay mo. Lahat ng kaalyado ng Pangulong Bangag na ito, umangat ang mga buhay nyo. Nakita mo naman sa Congress, halos babuyin na nila yung institution na yan para lang maiangat ang mga buhay nila. May gulay. Adik ba to? Ano namang sinasabi mo? My gosh. Lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan. Lalo na kalusugan ng bawat mamamayan, Mari. Putang ina naman. Papaalala ko lang sa inyo 2024. Okay, first time itong nangyari sa Pilipinas. Napakadami ng administrasyon ang dumaan. Walang gumawa na ang budget ng PhilHealth, okay, ay kinuha ng gobyerno. Dahil unang-una, hindi naman pera ng gobyerno yan. Mari, adik ka ba? I mean, come on. 2024, pinakuha ni Da Junior yung pera na 89.9 billion, alright, ng PhilHealth. Pinababalik nga na ng Korte Suprema hanggang hindi nyo pa binabalik. Ang masama niya, ninakaw nyo na nga yung 2024 na 89.9 billion na naagapan lang ng Korte Suprema, kaya 60 billion lang ang nakuha nyo. Noong 2025 hindi nyo pa binigyan ng budget. Katwiran kasi ni Ngagva at saka ni Recto na ginawa niya ng executive secretary niya, ginawa niya ng little president. Kesa daw nakatenga lang yung pera ng PhilHealth, kinuha na lang daw nila. Ginamit nila kung sa paggawa daw. Infra ganyan, wala naman tayong nakita. Tapos ayun na nga, inutos ng Korte Suprema, ibalik ang pera na ninakaw sa PhilHealth. Ang problema nito, putang ina, ibabalik yung ninakaw nyong pera sa PhilHealth sa pamamagitan ng GAA 2026. So, ibig sabihin, taong bayan din ang magbabayad dun sa ninakaw nyo. Mari, adi ka ba? Alam mo ba yung mga pinagsasabi mo? Putang ina, ibang klase tong babaeng to. Pagbaba mo ng pwesto, hindi ko alam kung mayroon ka pang karir na haharapin. Feeling ko, kabi-kabilang disbarment case ang matatanggap mo sa sobrang kasinungalingan mong hayop ka. Adi ka ba? Adi ka ba? Para sabihin mo na ginagamit sa tama, napupunta sa tama, yung pera sa administrasyon ni Ngagva, putang ina, mayat-maya nga, walang usapan araw-araw sa Pilipinas at sa buong mundo kung gaano kakurap ang Pilipinas. Wala nga tayong investor eh. Ba't hindi mo i-chika yun? Wala na rin nagpapautang sa atin. Kilala tayo sa buong mundo. Kilala si Bangag sa buong mundo bilang magnanakaw na presidente ng Pilipinas. Ano ba pinagsasabi mo? Ano ba mga pinagsasabi mo? Adik ba to? Puta Mari, magparehab ka sa Germany. Dalang alam namin, sabi ni President Duterte, doon yata nagpaparehab yung mag-ama. Si Bangag at saka si Charis. Ba't di ka nalang sumama?
Oh my God, what the fuck? Grabe, addict din yata to.